Pakinggan naman natin ito Ito naman nakakatawa kasi grabe ho ito mga kababayan. Sabi ko nga, naglabas pa si Bongbong Marcos na naman ng statement niya na naka-video. Yung panga niya parang di na gumagalaw, ano? Parang bagsak na bagsak na. Oh, parang bagsak na. Alam mo, meron nga ako narinig, sabi nung iba. Ito, narinig ko lang naman, sabi. Ang daming nananalangin daw na si Pangulong Duterte bumalik dito sa Pilipinas. Pero marami ring nananalangin na sana si Marcos kunin na. Ako hindi ako payag doon. I will not pray for that. Pero naririnig ko lang yun. Mantakin mo, di ba nasama nun pakinggan kasi ang daming Pilipino na nananalangin na sana bumalik ang mga Duterte, sana bumalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, sana bumalik ang isang Duterte leadership sa Pilipinas. Tapos mananalangin sila na sana kunin na ni Lord si BBM. Hindi ako natutuwa doon. Although nakakatawa. Nakakatawa lang yung logic. Okay? I'm not for that. I will not pray for somebody to die. That's not me. I'm sorry hindi ako yun hindi ko papanalangin na may isang tao na mapunta na kay Lord kasi sigurado ako hindi kay Lord mapupunta yan. Alam nyo na. And hindi ko naman, ayoko yun. I'm not going to wish for that. For God so loved the entire world, including the BBM, kahit gaano siya kasama. Kahit gaano siya ka-sinful, mahal pa rin siya ng Panginoon. Kaya hindi ko sasabihin na gusto ko nang kunin siya ni Lord. Gusto ko lang tanggalin siya sa Pilipinas. Kasi, bakit? Kasi talagang pinapahirapan niya na ang Pilipinas. Wala na ho siyang direksyon. Ang pangit na ng pamumuno niya. Ultimong ayuda palpak. Diba? Nagyayabang na naman siya kahapon. Naglabas pa siya ng video na kesyo ayuda. Pero alam mo, budol na naman yung ayuda Kawawa talaga yung kababayan nito. Hindi ako nagsasabi niya na. Ito. Naglaan ng special payout ng ayuda ngayong araw pero marami pa ring tricycle driver ang nganga. Walang napala. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano ba naging problema sa special payout? Julius, gaya nitong mga nakalipas na araw, ganun pa rin yung problema. May mga kulang na detalye raw sa datos na isinumite sa DSWD kaya kahit nga naglaan na ng special payout schedule ang pamahalaan, marami pa rin mga tricycle driver ang bigong makakuha ng ayudang ilang araw na nilang inaasahan at binabalik-balikan. Actually, naguguluhan na nga sila at di alam ang gagawin dahil tila nagtuturoan na rin ang lokal na pamahalaan at DSWD kung bakit hindi pa rin makumpleto ang bigayan ng 5,000 pisong ayuda na pantawid sana sa taas ng mga presyo ng petrolyo at mga bilihin. Kahit alam namang wala sila sa payroll schedule ngayong araw, pumila pa rin ang maraming tricycle driver sa Quezon City para ipa-verify ang kanilang pangalan. Umaasa at nagbabaka sakali pa rin silang maisama na sa listahan ng mga makakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Pero gaya ng dati, bigo pa rin silang makakubra ng 5,000 pisong ayuda. Sakit din, siyempre. Kailangan natin wala tayong pera. Gasolina. Nag-aangad kami na makakuha ng ayuda. Para yung mga pangailangan namin, maano namin. Ang masaklap, sa ilang beses nilang pabalik-balik sa payout site, lumalaki na rin daw ang ginagastos nila mula sa requirement, gasolina o pamasahe. 7 Xerox na po ako. Magkano sa 3 na yan? 3. Pipila ka pa sa haba ng pila. Minsan maabot pa ng tanghali. Uwi ka pa ng bahay, kakain ka, babalik ka uli. Pila ka uli. Grabe, no? Ganito naalala ko talaga nung panahon ni Pangulong Duterte, galit na galit siya noong pagka pinahihirapan ng mga Pilipino. Kasi kaya nga ang tema niya, comfortable life ng mga Pilipino. Ito, tinan niyo, pabalik-balik pa. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Ba't di na lang ayusin? Diba? I mean, ang daming ways to do it. Pambihira, nandyan na yung mga, alam mo, kasi hindi naman ito ang first time na namigay ng ayuda. So may listahan na. Nakakakuha na through, through, ang tawag doon, yung QR. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang sitwasyon? Sorbo yung biyahe mo.
Hindi bababa sa 6,000 tricycle driver sa Quezon City ang lumalabas na wala pang nakukuhang ayuda. Ang problema, wala pa sa 500 ang nasa payroll ngayong special payout na inilaan. Kaya hiling ng mga apektadong TODA, kumpletuhin na sana ang pamimigay ng ayuda, lalo't nagkakainggitan na raw sa ibang mga kamiyembrong nakakuha na. Sana naman po, itodo na nila para matapos na po itong mga problema namin sa 3 gulong. Mabigyan na sila. Ang taas po ng gasolina. Alam naman nila natin, pag tumaas ang gasolina, tataas rin po ang bilihin. Hindi lang yun, tataas ang bilihin, tataas ang pamasahe, lahat tataas except si Marcos. Bagsak pa rin. Gago! Antangin mo, tumaas na lahat except ang rating ni Marcos. Anak ka ng wewe, oh. Anak ng Pilipinas yan, oh. Ang iba namang nawala sa listahan ng QC, pumunta na sa payout schedule ng Caloocan, lalo't may prangkisa rin daw sila roon. Pero ang ending, wala pa rin silang nakuhang pera. Sabi ng DSWD, aabot na sa 85% bilang ng mga tricycle driver sa buong Metro Manila ang nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Marami pa rin daw kasing kulang na datos mula sa mga lokal na pamahalaan. Actually, nasa roster sila ng kanilang mga TODA. Ibig sabihin, active member sila. Hindi lang sila umabot sa pagbigay ng data na kailangan namin. Yung birthday, yung address, yung middle initial. Matapos sa mga Hindi pala kayo bilis kilos, eh. Wag na kayo, ito kasi ang problema dito sa aking inang mga patakaran ng gobyerno, eh. Ito talaga nakakairita, ha? Sa mga king inang mga patakaran ng gobyerno. Ang bibilis ninyong magsalita. Ang bibilis ninyo sa PR. Ang bibilis ninyong maglabas ng good news kuno, lalo na si Auntie Claire, nauuna. Parang content talaga, vlogger talaga dating ni Auntie Claire. Nauuna sa paglabasan ng pahayag. Pero hindi pa pala kayo ready. Di ba? Hindi pa pala kayo ready. Pambira, oo. tricycle driver sa NCR, nakatakda namang bigyan ng ayuda ng DSWD sa susunod na linggo ang iba pang hanay ng mga apektadong tsuper. Kabilang dito ang mga TNVS at jeepney drivers, pati na mga motorcycle taxi at delivery service riders. Manggagaling daw sa LTFRB ang listahan ng mga benepisyaryo para rito. Pero tingin ng ilang motorcycle taxi rider, baka hindi naman sila lahat ay mabiyayaan. Ay, namimili sila eh. Sa amin, wala. Malabo sa amin. Dapat hindi sa ayuda nila dinadaan. Mas maganda, ano na lang sa gasolinan, pababain ng gas para lahat makikinabang. Yan. Alam mo, mas matalino pa ito kaysa kay Marcos. Gago! Hindi totoo. Mas matalino pa ito kaysa kay Marcos, eh. Bakit hindi na lang padaanin doon? Ang daming ways, eh, para papadaan na doon na lang yung ayuda. Di ba? Through the station, gas station. Di ba, oh? Anak ng weteng, oo. Kung ang mga negosyante ang tatanungin, mas mainam daw na suspendihin ng gobyerno ang excise tax sa langis at kuryente imbis na magbigay ng ayuda. Binibigyan lang na ayuda yung particular sector. We do not agree with that. Kasi bibigyan mo yung iba hindi mabibigyan, tapos nagkakaroon pa ng losses in between. Julius, aminado ang DSWD, ilang araw lamang tatagal itong 5,000 pisong ayuda para sa mga tricycle driver. Bagamat pinag-aaralan daw nila na dagdagan ito, kailangan pa raw muna ikonsulta yan sa economic team ng pamahalaan. Yan ay lalo target muna ngayon na ahensya na tapusin at kumpletuhin ang iba pang hanay ng mga apektadong tsuper maging ng mga tricycle driver sa probinsya. Julius. Mon, ilang tsuper ang umihirit na doblehin o mas higit sa 10,000 pesos ang ibigay na ayuda? Sa mga nakausap mo bang tricycle driver, meron din may mga ganyang panawagan? Well, dalawa yung sentimiento ng mga nakausap natin mga tricycle driver. Una, syempre matanggap muna nila yung 5,000 pesos na ayuda. And then pangalawa, oo, may mga parang suwestyon na talagang parang panawagan na sana madagdagan daw. Kasi nga tumatagal lamang ng 5 hanggang 10 araw technically kung ititipirin itong 5,000 pesos na ayudang natanggap nila. For context, ito kasi yung panawagan din ng grupong Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP ng presidente nila na si Lando Marquez na sinasabi
sinasabi niya na kung magbibigay doon ng ayuda sa iba pa mga sektor o hanay ng mga public utility vehicle drivers, dapat daw mas taasan kasi mas mataas ang maintenance cost nila. Kumbaga kung 5,000 pesos daw sa mga tricycle, dapat daw 10,000 pesos para sa mga jeepney drivers, habang 15,000 naman para sa mga modern jeepney, para nga daw maayos pa rin at talaga makasabay sa maintenance cost kahit papano ngayong mataas din daw ang presyo ng mga bilihin. Julius. Pareho din ba yung requirements sa ibang grupong makakatanggap ng ayuda sa susunod na linggo tulad ng mga jeepney at TNVS drivers? Tama ka dyan, Julius. Sabi ng LTFRB, same requirements. Valid na mga professional driver's license at photocopy nito lamang ang kailangan dalhin sa itatakda nilang payout schedule site or payout site na kung saan magbibigay na nga sila ng ayuda. Idadaan kasi yan sa mga lokal na pamahalaan as their venue. Pero yung listahan, again, manggagaling sa LTFRB. Julius. Mon, kabi-kabilang aberya yung naranasan dito nga sa pamimigay ng ayuda. Paano matitiyak ng DSWD na hindi na yan mauulit? Ang sinasabi, Cheryl, ng DSWD, patuloy daw silang nagsasala, nagpoproseso at nagbe-verify sa mga listahang Ang ina ipinapadala mo! sa... Ang ingay mo! Putang ina kang kamote rider ka! Alam mo, ayan nga yung simpleng problema, hindi masolusyonan ng Pilipinas. Ano? Yung kamote rider na ang ingay, yung tambucho ang ingay-ingay hanggang ngayon. Ang dami ko naririnig, nakakabwisit. Ang ingay sa kalsada. Alam na nga nilang residential, bobombahin pa rin nila. Sana masolusyonan naman yan. Pukin ng inan yung mga rider kayo dyan, ang iingay ng tambucho ninyo. Sana sumabog yan. ng mga lokal na pamahalaan. Dito lamang daw sila nakadepende, kaya ito yung mga pinaprocess nila bago mailabas sa bigayan na nga ng ayuda. Pero again, ang sinasabi kasi ng mga LGU, nasabit na namin sa DSWD, kumbaga nasa ahensya na raw yung bola kung kailan maglalabas ng updated na listahan ng mga mabibigyan na ayuda. Pero ang sinasabi naman ng DSWD, in the long run, lahat daw ng mga apektadong tricycle driver ay makakatanggap. Hindi nga lang sabay-sabay, pero lahat daw ng mga kasama. Patay na sila bago makatanggap. Hindi daw sabay-sabay in the long run. Gago! Kagaguhan talaga nitong DSWD, no? Politiko rin talaga itong mga... Ewan ko kasi ang hirap dito kay Marcos na nilagay niya yung mga established political family. Di ba? Yun ang inilagay niya para, alam mo na, magkaroon ng alliance with this political family at manalo sa susunod na eleksyon, di ba? Ang problema, mga kababayan, dahil dyan, namumuliti ka lang. Yung style ng pamamahala, pamumuliti ka lang. Ay, naku po, mambirang buhay, oo. Eh, nako. Wala talagang, patutunguhan itong inaano ni Marcos. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
Sa harap ng kamera, wala